Magandang umaga po sa inyong lahat, ano. Sana matapos yung panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo, no, sa aking YouTube channel, at sana matapos yung panoorin tong vlog na ito ay paki-hit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging nire-request ng Sir Bong, sana itong vlog kong ito ay ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan, at importante sa inyong mga co-teachers. At yung isa pa ring request ng Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip, ano, papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang umaga muli sa inyo, no? Magandang araw. Alam niyo, topic natin ngayon ay yung tanong ng isa nating subscriber o yung tanong ng isang guro. Alam niyo, napakaraming mga query, napakaraming mga tanong kay Sir Bong doon sa aking YouTube channel na hindi ko nasasagot. Kasi ang hirap mag-type doon sa cellphone, no? Napakaliit kasi, ano. Ang hirap sumagot. Kaya minsan nire-require ko, no? Nire-request ko na yung mga guro natin, kung may tanong sila ay i-chat na lang sa akin sa Bong Danog doon sa akin sa Messenger, or bibigyan natin ng pagkakataon na masagot dito sa vlog na katulad nito, ano? Naintindihan ba, Sir Bong? Ang query nung isa nating subscriber o yung ating guro, ang query niya, ang tanong niya, maaari daw bang i-monitor ng isang head teacher, i-monitor, supervise, ano, ng head teacher yung isang guro, ano? Or pwede raw bang chikan ng head teacher yung DLL ng isang master teacher, or pwede raw bang i-observe ng head teacher yung isang master teacher, ano? Ang sagot ay yes. Kasi alam mo yung task, ano, yung function ng isang head teacher ay supervision at management, ano, yan yung particular na task ng ating mga head teacher. Alam nyo, ang isang head teacher, di ba, meron siyang isang hawak na department na kung saan siya ang tumatayong manager doon, hindi ba? Kaya nga tinatawag natin silang department head, hindi ba? Kasi itong department head o head teacher ay particular lang sa secondary, sa high school. Di ba ang tawag din natin sa kanila ay department head, ano? Di ba ang tawag din natin sa kanila ay department head? So ibig sabihin, kung sila yung department head, so kung tinatawag natin silang department head, sila yung pinakamataas, ano, sila yung pinaka-leader, ano, doon sa isang department ng ating mga guro, ano, pwedeng science department, Filipino, di ba, English, math, ESP, MAPE, TLE, ano po ba hindi ko nabanggit, hindi ba? Kasi lahat ng mga yan ay merong isang department head na kung saan siya yung tumatayong leader, siya yung tumatayong manager, ano, head, ano, team leader, department sa isang grupo ng mga guro sa secondary. Ganun yun. Sasabihin ng mga master teacher, Sir Bong, hindi po ba mas mataas yung salary grade ng mga master teacher kaysa sa head teacher? Paano pong mangyayari na pwede nila kaming i-monitor, i-observe, ano, checkan yung DLL namin? Where in fact, na yung aming sahod ay talagang mas mataas sa mga head teacher. Alam nyo, totoo yan. Talagang mataas yung sahod ng mga master teacher kaysa head teacher 1, 2, 3, 4, and even 5. Ano? Kasi ang master teacher 1, ang katumbas na salary niyan ay head teacher 6. Ano? Tama ba, Sir Bong? Alam ko, salary grade 18, yung master teacher 1, yung head teacher 6 naman ay salary grade 18 din, ano, ganon. Sila yung magkapareho ng sahod. Pero kung head teacher 1, ito ay salary grade 14. Kaya mas mataas talaga yung, kasi may mga head teacher na ano, head teacher 1 lang, no? Kaya talagang mas mataas yung sahod ng mga master teacher 1. At meron din mga head teacher na 2. So ang salary grade ng head teacher 2 ay salary grade 15, ano? Yung head teacher 3 ay salary grade 16, so on and so forth. Kaya talagang mas mataas yung sahod ng master teacher sa mga head teachers, ano, from 1, 2, 3, 4, 5. Ang katapat lang ng master teacher 1 ay yung mga head teacher 6. Alam nyo kasi sa mga small schools, ano, sa mga medium schools, ano, alam nyo even sa mga big schools, ang karaniwang mga position, ano,
ng mga head teacher ay head teacher 1, 2, 3. Ganyan lang yung mga position nila. Kaya pag merong master teacher 1 sa isang school, talagang mas mataas yung sahod niya doon sa kanyang head teacher. Itong pinag-uusapan natin kasi itong mga head teacher positions ay sa lang to, sa secondary, sa high school lang. So hindi ibig sabihin na dahil mataas yung sahod ng master teacher 1 sa head teachers 1, 2, 1, 2, 3, 4 ay hindi na sila papa-under doon sa head teacher. Walang ganun. Gaya ng sinasabi ko, sa isang department, hindi ba, merong master teacher at merong department head. So, sino ang pinaka-manager nyo dyan? Sino ang pinaka-leader nyo, Alam nyo, merong DepEd directive tungkol dito, regarding department head. Kaya ang pinakamataas, ang higher office dyan sa department nyo ay yung department head. Kaya dapat yung mga master teacher natin ay magpapasakop susunod doon sa inyong mga respective department head. Alam nyo, task ng department head na checkan yung DLL ng ating mga master teacher. Task ng department head na i-observe yung ating mga master teacher. Alam nyo, master teacher, mataas lang yung salary grade yung sa sahod, pero sa management position, sa teaching position, ay kinikilala pa rin mas mataas pa rin yung mga head teacher. Kaya dapat ay nirerespeto nyo, sinusunod nyo yung inyong mga head teacher. And kung ang tanong, pwede bang i-observe ng head teacher yung master teacher? I-monitor ng head teacher yung master teacher, checkan yung DLL, i-observe sa classroom, nasabi ko na ito. Ang sagot ay yes. Kasi ang mga head teacher ay tumatayong manager ng inyong department. Gaya ng sinasabi ko, yung inyong department ay, ang tumatayong manager ay yung inyong mga department head. Alam nyo kasi sa junior high school, ganyan yung ating staffing. Ganyan yung ating staffing na kung saan bawat subject area ay meron siyang head teacher position or department head. Nauunawaan ba sa Sir Bong? Maraming salamat sa inyong lahat.